Good day mga partners. Gusto bang malaman kung ano ang hinahanap ng isang bureau sa isang aplikante? At gusto mo rin bang malaman kung papaano umangat sa ibang aplikante? At gusto mo rin bang malaman kung papaano makakasigurong makakapasok ka sa isang bureau, lalong-lalo na dito sa BGMP? Bagong lahat, bago ko sagutin ang mga nabanggit kong katanungan, kung interested ka, tapusin mo tong video na to, ipapasok ko muna ating intro. Let's go! So, good day once again, ladies and gentlemen, mga ka-partners. So, ngayong araw ay meron akong ibibigay sa inyong tips. And these tips, mga ka-partners, ay isa sa magiging advantage ninyo. Kapag napanood nyo itong video na to, lahat ng sasabihin ko rito ay based sa aking experience at ito yung pinaka-best, no? Na kinin nyo upang masisigurado ninyo na makapasok kayo sa isang bureau, lalong-lalo na dito sa BGMP. Okay, ang tanong. Okay? Ano nga ba ang hinahanap ng isang bureau, okay, sa isang aplikante? Bukod sa inyong profession. Okay? So, itong sasabihin ko na to ay magiging advantage ninyo. Okay? At magkakaroon kayo ng idea o strategy. Yan. Upang mapadali at masisigurado ninyo yung pagpasok ninyo sa isang bureau. Okay? Yes po. Okay? So, based sa akin experience, ito ang kadalasang naki-encounter ng mga applicants na marahil ay nabibigla sila at marahil ito ang nakakapekto sa kanilang proseso sa pag-apply. Okay? Dahil pang sinasabi. Ano nga ba ang hinahanap ng isang bureau sa isang aplikante bukod sa profession? Ito po ay ang ating skills or talent. Yes po. Bukod sa yung profession. No. Okay, pag sinabi kasing profession, mga partners, for example, education. Education, major in math. Matik na yun, alam na ng bureau kung saan ka magaling, kung ano yung pinag-aralan mo. Math, major in English, elementary, okay? Electrical engineer. Agad-agad pumasok sa ating isipan, magaling ito pagdating sa pagpaplano sa electrical. Wirings. Okay? Engineers. Engineers magaling sa plano pagdating sa pag-make kung paano pagtayo ng buildings. Mga standard equipments na gagamitin. Criminology. Criminology, pumapasok agad sa ating isipan, line 4, pagpapasok sa pagiging isang uniformado. Or, so on and so forth na agad-agad pag nalaman natin at pag sinabi nila ang ating profession o tinapos, ay malalaman agad natin, no? Kung saan siya magaling, kung saan sa master, okay? At kung saan yung kabisado niyang trabaho. Okay? Aside from that, no? Aside from that, mga ka-partners, okay, ano pa, no? Ito ang hinahanap ng bureau na maaring, no, makatulong in the future sa bureau. Ang iyong skills. No, dahil dito sa bureau, ito, bibigyan ko na kayo ng magandang example. Okay? Dito sa bureau, mga ka-partners, no, hindi porket education ka, education profession ka, no, ay more on public speaking, more on teaching yung gagawin, more on papel. No. Sa pagpasok sa isang bureau o sa pagiging isang uniformado, mga ka-partners, no, dito mo may encounter, no, na either ikaw ay mapapasabak sa escorting, mapapasabak ka sa mga operation, no, ikaw ay education, pero pupunta ka sa mga logistical unit,
Okay? Mapupunta ka sa records. Ayan. Yan po ang trabaho or duties and responsibilities ng isang uniformado. Dapat ikaw ay flexible, ang tinatawag mga partners. Okay? So ngayon, dito papasok, no? Ang iyong skills, no? For example, ikaw ay criminology. Aside from pagiging isang criminology, pagtuto, no, sa pagpasok sa pagiging isang uniformado, ano pa ang iyong skills na makakatulong sa isang bureau? Yan ang unang-unang gustong marinig at makita ng isang bureau na galing sa iyo. Yan, no? Yan ang isa sa aking key, no? Ang aking isang alas. Ang skills, special skills, mga talents na meron ka. Okay? Dahil bukod sa profession, pagpasok mo sa bureau, yung skills mo na yan ay magagamit mo upang makatulong, upang, no, mag-improve ang isang bureau in the future. Okay? For example, criminology ka. Ang criminology, hindi lang yan, no, in line for uniform personnel. Dapat meron kang other skills. For example, magaling ka sa computer. Okay? Or, di ba, criminology ka, but ang skills mo magaling ka sa public speaking. Ikaw ay may trabaho dati na call center. Magaling ka sa paggamit ng English language. Yan yung mga skills. Ikaw ay teacher, education, but meron kang skills pagdating sa electrical engineer. Di ba? Ikaw naman yan ay nurse. Ayan. Bukod sa nurse, ang iyong profession, ang iyong course, ay magaling ka sa programmer. Di ba? Ikaw ay IT. Di ba? Ikaw, ang course mo ay IT, but magaling ka. Okay? Sa pagpaplano pagdating sa engineering. Yan. Okay? Ikaw ay criminology ulit. But, no? Meron kang special skills pagdating sa automotive. Ha? Pagkukumpuni ng mga sasakyan, pagbutingting ng mga sasakyan, paano mag-ayos ng mga sirang sasakyan. Yan ang mga kailangan ng bureau. Yan mga special skills or talents ninyo, mga partners. Bakit nga ba kailangan ng skills? Yan. Yan ang tanong. Yan ang tanong na interesting. Sir, bakit kailangan ng skills kung meron naman akong profession? Kung magaling naman ako sa ganitong profession? Sabi ko nga kayo ng mga partners, pagpasok mo ng bureau, ay hindi lang yun ang magiging trabaho mo. Either ma-assign ka sa hindi mo profession. For example, ikaw ay education or ikaw ay electrical engineer. Pero pagpasok mo ng bureau, nangangailangan ng escorting. Di ba? Nangangailangan ng tao sa logistics unit. Nangangailangan ng tao sa custodial unit or sa operation unit. Diba? Dito sa video ito, gusto kong buksan ang inyong isipan. Gusto kong mapalawak. No? Huwag lang kayo mag-relay sa inyong profession o yung course ninyo. Kailangan ni other skills kayo na pwede nyo ipagmalaki sa bureau. Na maaari in the future ay magagamit ng bureau na mag-improve ang isang bureau. At yun ang sinasabi ko, makakaangat kayo sa other applicants kapag meron kayong mga skills, special skills, or talents na tinatago. Okay? At dito na papasok, mga kapartners, na masisiguro mo na makakapasok ka doon sa bureau gusto mong pasukin. Dahil, no, once na nabasa ng bureau, no, or records in charge yung iyong PBS na nakalagay yung mga special skills, talents mo doon, at isa pa, maibibida mo ito sa panel interview or sa final deliberation. Sa bureau, lalo na pagka-final or final deliberation or final interview, mga kapartners, ang gustong-gustong marinig
ng mga panelists natin ay maliban sa iyong course or profession, ano pa yung mga skills na po pwede mong ipakita na makakatulong sa bureau. Experience ko yan. At hindi lang ako naka-experience. The rest ng aplikante nakaka-encounter ng ganyang question. Kasi, unang-una mga pars, nandito na ako sa bureau. Nakikita ko kung ano yung trabaho, kung anong kailangan ng bureau in the future. Okay? So, profession nandiyan na yan. GB na yung profession mo. GB na yan. But, eto na nga mga partners, papasok. Ikaw lang ba ang may ganyang profession? Sa criminology, ikaw lang ba ang criminology na aplikante? Education, ikaw lang ba ang education profession? IT, ikaw lang ba ang may course na IT? Psychology, ikaw lang ba ang may course or profession na psychology? Engineer, ikaw lang ba ang may profession or course na engineer? Marami. So ngayon, ang paglalabanan nyo, anong skills, anong pinagkaiba mo doon sa other profession or course na mayroon ka na wala sila? Na maaaring in the future ay makatulong sa ating bureau. Alimang bureau ito mga partners, no? Iyan ang hinahanap ng isang bureau. Mapa BGMP man yan, mapa PNP, mapa BAP, either branch of uniform personnel or kahit NUP, non-uniform personnel. So, hinahanapan ng skills ang isang applicants. Mapa-private man yan, mapa-government, di ba? Sa private. Di po ba bago tayo ma-promote? Kailangan natin magpakita ng mga skills na maaari makapag-improve ng company. Ganon din po sa government. Lalo na sa inline of government uniform personnel. Okay? So, kung napanood mo itong video na ito mga partners, isa ka nasa may advantage. Ang problema mo na lang, isipin mo kung saan ano nga ba talent, no? So, lahat, naniniwala ako mga partners na walang applicants ang walang talent. So, meron, no? Meron nagko-comment na, sir, wala akong talent. No, huwag ka maniwalang wala kang talent, mga ka-partners. For example, no, hindi mo napapansin, magaling ka pala sa public speaking. Talent yun, mga ka-partners. No? Talent yun. Dahil pagpasok mo rito, lalo na sa BJP, kung sa BJP ka papasok mga partners, pag magaling sa public speaking, CRS ka. Magaling ka makipag-communicate with other branch of government. Ganun po yan. Kasi mayroon pa dito joint activities na tinatawag mga partners. No? Joint, pwede ka makipag-joint activities ng PNP, BFE, either branch or local government. Magaling ka mag-TI, magaling ka mag-public speaking, magaling ka magkapag-communicate. Okay? And then, syempre, social media, kung magaling ka sa public speaking, tulad itong ginagawa ko. Diba? Aside from this, may kayat mo ang mga aspirant applicant na mag-apply sa isang bureau. Okay? So, yan ang kahalagan mga partners ng special skills. Okay? So, may tatanong ninyo, sir, ikaw po ba, ano nga bang ginamit ninyong special skills? Hindi na special skills, skills na lang, or talent mo. Alam mo, ginamit ko mga partners na talent ko po. Basic Computer Literacy. Zumba Instructor. Sports Instructor. Pag sinabing sports, pasok dito ang self-defense. Di ba? Pasok na dito yung about fitness. Okay? Ano pa? Videographer mga ka-partners. Meron akong seminars ng videographer, photographer, yan. Sa computer literacy mga ka-partners, papasok dito yung basic computer literacy, yung paggamit ng Excel, PowerPoint, Words, ayan. Diyan papasok yan. At itong mga talent ko ay nagagamit ko ngayon dito sa bureau mga ka-partners. Okay? Aside from my profession as a criminologist, ang criminologist is given. Okay, yan lagi tatak natin sa isip natin. Kapag ikaw ay criminologist or other profession, alamin mo, ano nga ba ang meron ako na wala sa mga criminologist na kasabayan ko? Yan. Yan ang gustong makita ng isang bureau sa iyo bilang isang aplikante.
Okay? Kung napanood mo itong video to, naway nakatulong. No? Naway nakatulong sa iyong pag-a-apply. Okay? But remember, no? Ang unang-unang mo dapat ipasa, pinakamahirap is neuro examination. Okay? Pero kayang-kaya nyo yan. Okay? Pag napanood nyo itong video to, i-share ninyo upang mapalawak natin ang awareness ng ating mga aspirant applicant. Okay? Sinasabi ko to mga partners, hindi para mapadali ang inyong, syempre, ang inyong pag-apply. Dahil lahat naman tayo, no? Marami. Gusto ko lang maging aware kayo, gusto ko lang maging prepared kayo sa papasukin ninyong proseso dito sa pag-apply. Okay? Para may idea kayo. Hindi na kayo mangangapa sa dilim. Kung tama po ba? Okay? So ito ay tips at gabay upang ma-guide ko kayo kahit papano sa inyong pagpuproseso sa pag-apply. Lalong-lalo na dito sa BJMP. Okay, mga partners? So, pag-share naman, okay? Please comment down below kung agree kayo sa ating topic. Okay, kung nakatulong sa inyo, please comment down below, nakatulong or relate. Ayan. So, hanggang dito na lang muna ating video mga partners. Sinare ko lang sa inyo yung, no? Ano ang pinakamalaking may ambag, no? Ng skills para sa inyo. Okay? So, lagi kong sinasabi bilang isang aplikante, be a confident sa lahat ng bagay. Be professional. Okay? Magtiwala sa iyong kakayahan. Siyempre, hindi lang sa iyong sarili, kundi magtiwala sa itaas. Always pray. Okay? Maraming salamat sa ating mga aspirant applicant na sumusuporta sa ating video. Okay? And then, no? Pero wait, bago ko tapusin nga pala, paalala lang, mga partners, no? Okay? In this tips at gabay ay hindi to cheat. Okay? Hindi lahat ng sinasabi ko rito ay dapat ninyong gawin. Okay? Partners, no? Gumawa kayo ng sarili ng version upang maging succeed, no? Mag-succeed sa inyong pagpaproseso sa pag-apply. Okay? So, maging mabuting tao sa kapwa. Okay? Baka yung kapwa na yan, in the future siya para makatulong sa inyo. Okay? At lagi ko sinasabi, saludo.